voice in praise, the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him shall we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. Glory, 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 glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him shall we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him shall we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. Yes, God. Glory, glory to your holy name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay muling magpupuri sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos.
blood of the Lamb, we are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. In every tongue, every tribe, every people, every land, give Him glory, give Him honor, give Him praise unto the Lamb of God. Every knee will bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. In every tongue, every tribe, every people, every land, give Him glory, give Him honor, give Him praise unto the Lamb. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. In every tongue, every tribe, every people, and every land, give Him glory, give Him honor, give Him praise unto the Lamb of God. Give Him praise unto the Lamb of God. Give Him praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Pagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Tayo po muli ay narito upang bigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay buhay sa atin, ang Panginoon ang nagbigay ng patnubay sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito ay nais ng Diyos na ibigay naman natin sa Kanya yung tunay na papuri, yung tunay na pagsamba. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po Ama sa iyong pag-ibig, maraming salamat po Ama sa iyong pagmamahal, maraming salamat Panginoon sapagkat Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos ang nagbibigay buhay, Ikaw ang Diyos ang nagbibigay pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po Ama sa bawat isa na narito sa umagang ito, sa inyong ay makikinig at sa inyong harapan Panginoon. We ask and I pray to you Father O God, kung meron ka man Lord nakikitang nangihina, Ikaw ang Diyos ang magbigay ng kalakasan. Kung meron ka man Lord nakikitang may karamdaman, Ikaw ang Diyos ang magbigay ng kagalingan Panginoon sa bawat isa na narito Panginoon. Buksan niyo po ang aming espiritual na pangunawa, buksan niyo po ang aming espiritual na pandinig, maging ang inyong lingkod na gagamitin, itago niyo siya sa iyong likuran. Ikaw ang Diyos ang mangusap, Ikaw ang Diyos ang magbigay ng kapahayagan Panginoon. Hayaan niyo po Ama, anuman ang na sasambitin ng inyong lingkod Panginoon na nagmumula sa iyo, ito po nawa ay maging pagpapalang espiritual ng bawat isa sa amin. Patuloy mong itago ang inyong lingkod sa iyong likuran, i-anoint mo siya Panginoon, basbasan niyo po ang kanyang labi, basbasan niyo po ang kanyang dila, at hayaan niyo po Ama ang naglalagablab na kapangyarihan niyo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa Panginoon. Sa umagang ito Panginoon, tulutan niyo po Panginoon ang paglagong espiritual, ang pagpapalang espiritual ang tanggapin ng bawat isa po sa amin. Ito ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga pong muli sa buhay ng bawat isa. So, alam niyo po sa umagang ito ay ninanais natin, ninanais ng Diyos
no, sa buhay natin, na lahat tayo ay siya yung may taas sa buhay natin. Nais ng Diyos, anuman ang marating, anuman ang maakyat natin sa bahagdan, o anumang ating tinatanggap sa bawat araw, sa bawat minuto, ang nais ng Diyos, siya yung nag-glorify sa atin, hindi tayo. Alam niyo po, minsan maraming mga tao na kung pag-aaralan niyo po, sapat naman sila sa mga kinikita, sapat naman sila sa mga material na bagay, pero mapapansin po natin bakit sila minsan ay parang nakukulangan pa sa nangyayari sa kanilang mga buhay. Alam nyo, dahil yung po yun, nangyayari po yun dahil hindi sila marunong i-glorify ang Diyos sa buhay nila. Tandaan po natin, pag hindi po natin kayang i-glorify ang Diyos sa buhay natin, kung hindi po natin kayang bigyan ng kapurihan ng Diyos sa buhay natin, tandaan po natin, kahit anong marating natin, lagi tayong maghahanap, lagi tayong, sabi nga natin lagi natin nahanapin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Di ba ba? Kasi hindi po natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sa umaga pong ito, tuklasin po natin yung sinasabi ng Diyos sa aklat ng awit 145 verse 5 po. Ito po yung sinasabi ng awit 145 verse 5. Awit 145 verse 5. Ganito po yung sinasabi niya. Sa umaga pong ito, ang topic po natin is the glory of God for believer. The glory, yung kaluwalhatian ng Panginoon sa mga mananampalataya. Tandaan po natin, ito'y ninanais ng Lord na maranasan natin na yung kaluwalhatian niya ay makita natin at makita rin sa atin. No? Kaya po natin minsan, sabi ko nga minsan, hindi ito nakikita kasi hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Psalms 145 verse 5. Ganito po yung sinasabi ng 145 verse 5. Sa maluwalhating kamahalan, no? Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan at sa iyong mga kagilas-gilas na mga gawa, magbubulay ako. Anong ibig ko siya dyan? Magbubulay ako. Ibig sabihin po, yung ginagawa ng Diyos kay Haring David. No? Ito'y patuloy na binubulay ni Haring David. Why? Ano sabi dyan? Sa iyong maluwalhating karangalan, magbubulay ako. Bakit? Pansinin naman po natin yung nangyari sa buhay ni Haring David. Di ba? Mula sa pagiging isang ordinaryong magsasaka, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Bakit? No? Kasi nakita ng Diyos kay Haring David yung katangian na kahit anong pagsubok ang dumarating sa buhay niya, kahit anong nangyayari sa buhay niya, ang lagi niyang itinataas sa buhay niya ay ang Panginoon. Anumang success, anumang tagumpay na nangyayari sa buhay ni Haring David, hindi niya pinagmamakuri ang kanyang sarili, kundi ang lagi niyang sinasabi, ang Panginoon ang nagbigay nito sa akin. Di ba? Ganun po tayo, yun yung hinahanap ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, yung the glory of God for believer, napaka-importante po na makita natin na yung glory ng Panginoon ay makita ng bawat isa sa atin na yung glory ng Panginoon ay huwag natin akuin. Di ba? Nangyayari yung mga pagpapala sa atin hindi dahil sa ating sarili, because ito yung gusto ng Diyos na ikaw ay mapagpala, na tayong lahat ay magpagpala, spiritual, physical, emotional. Ito yung gusto ng Diyos na bawat isa sa atin, maranasan natin yung kaluwalhatian na natatamasa ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Nais ng Diyos bawat isa, ako, ikaw, sino man sa atin na may pagkakilala sa Panginoon, ang nais ng Diyos, siya yung maluwalhati sa buhay natin. Kaya nga po sa umagang ito, the glory of God for believer. Diba? Ikaw mananampalataya, ako mananampalataya, ang nais ng Diyos, yung glory niya, yung makita sa atin. Yung glory niya, yung maghari sa buhay natin. Pansinin po natin, number 1 po is the glory of the Lord given to us by our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, no? Sabi po ito, the glory of the Lord given to us. Ibinigay na po sa atin. So, ibig sabihin po, yung kaluwalhatian, anumang meron ka, kung kaya mong pasalamatan ang Panginoon, kung anuman yung meron tayo, kung kaya natin pasalamatan ng Panginoon, gawin po natin yan. Because yung glory niyan
ay nagmula mismo sa ating Panginoon. First, sa John po, John chapter 17, John 17:22. Ito po yung sinasabi ng John 17:22. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ano sabi po dyan? Pansinin po natin, ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay siya namang ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa sa atin. Pansinin niyo po, di ba? Yung glorification, yung glory, yung kaluwalhatian, ibinigay ng Panginoon. Kanino? Sa atin. So, ibig sabihin, yung glory ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tinataglay po natin yan. Hindi po natin may papagkaila yan. No? Sabi ko nga po sa inyo, minsan, ito po ay 3 beses ko po itong naranasan sa akin bilang isang manggagawa. Ano po, at minsan, yung naranasan ko pong ito, minsan may naiinis sa akin mga kaibigan ko. Especially pag kasama ko sila sa labas. Ano po, alam niyo po, minsan ako po ay nasa Naga, nung ako po ay nagpapastor doon at sa Bicol, at kami po ay nagpa-pioneering sa Naga, sentro ng Naga. Ano po, alam niyo po, pumasok po kami sa isang mall sa LCC, anong sabi sa akin doon nung sales lady, anong sabi sa akin? Pastor po kayo? Di ba? Tapos, sabi nung kasama ko, 3 kami yung kasama ko mga pastor, pastor from Albay at saka isang pastor sa Sorsogon. 3 po kami yan, magkakasama. At tinanong ako, pastor po, sabi sa akin, pastor po kayo? Sabi ko, ako. At ang tanong, at sabi ng mga kaibigan ko, bakit siya lang tinatanong mo, hindi kami? Alam niyo po, ang sabi ng isang sales lady, iba po kasi yung kanyang ilaw na nakikita ko kasi may nagliliwanag po sa kanya pagpasok niya. So, di ba? Kahit ako hindi ko nakikita yun. No? Pero, yun po ay yung gusto ng Diyos. Yun po yung glory na gusto ng Lord makita sa atin. No? Pangalawang beses ko po yan na naranasan nung ako po ay nandyan sa Rustan, Cubao. Naka-attend po ako ng conference ng meeting, na kami po ay ng conference nung sa Foursquare. Dati po ako dati sa Foursquare. Sa Rustan po, pagpasok namin, yun din yung tanong sa akin nung sales lady, kasama rin po ako. Kasama ko naman yung isang kasama ko rin doon. No? Yung kasama ko, nung nasa Naga ako, ay siya rin yung naging kasama ko sa conference na yan. At yun din yung tanong sa akin. Sa pangatlo, ganoon din po sa Sorsogon, nung ako po ay naimbitahan doon. No, yun po yun. So makikita po natin yung glory, no, makikita po sa atin yan. Hindi po natin, sabi ko nga po yan po yung nagsashine dapat sa atin. Nakikita po sa atin yan. Hindi po natin dapat sinasarili yan. Kasi yan yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Makita yung kaluwalhatian niya sa atin. Kaya nga, sabi dito sa chapter 17 ng verse 22, sabi niya, ibinigay ko ang kalatuang at ang kaluwalhatiang ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. So, ibig sabihin, ikaw, ako, basta tayo muna ng partaya, kung we are truly serving God, kung tayo'y totoo sa puso natin, at totoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin, anong sabi dyan? Yung glory na yan ay nasa atin. At hindi po natin dapat sarilinin yan. Dapat po ay patuloy natin ibigay. Dapat po patuloy natin ipagamit yung ating sarili sa Panginoon. At ako po'y naniniwala, bawat isa sa atin, kasi maliwanag po ito. Sabi niya dyan, John 17:22, ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging kaisa natin. So, ibig sabihin, ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, makita natin, matuto tayong i-glorify ang God sa buhay natin, hindi yung ating sarili. Di ba, naalala ko nga po, minsan pag tayo ay mayroong mga papuri na tatanggap sa ating school, mga papuri na tatanggap sa ating kumpanya, di ba, minsan ang yabang-yabang natin sa ating sarili. Di ba? Minsan po tayo ay merong mga na-achieve sa buhay natin, ang pinagmamalaki natin dahil sa aking sarili, nakuha ko yan. Dahil sa aking pagsisikap, nakuha ko yan. Di ba? Naalala ko nga po minsan, ako ay, itong hindi ko makakalimutan nung ako ay nag-practicum sa Mary Johnson Hospital, bilang isang chaplain, po, isang beses ko lang po na-meet ang taong ito, na sabi sa akin ng isang nurse, pastor, dito po tayo sa private room, alam niyo po yung private room na yun,
private room na siya, na private pa. Bakit po? Kasi pagpasok mo po ron, meron kang makikitang sala, meron kang makikitang rep, meron kang makikitang TV. Pero wala pa rin yung pasyente, papasok ka pa sa isang kwarto. Diba? Yun nandun po, yung nagbabantay lamang. Kaya nga sabi ko nga, private na private pa. Yeah? Kasi pagdating mo ron, ang sabi ko lang po sa kanya ay ganito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang Panginoon. Alam mo yung sagot niya sa akin, hindi ko kailangan yan, marami akong pera, ipinakita sa akin, yung napakahabang lagayan ng ATM. Di ba kaya, sabi niya, kaya kong magbayad kahit ilang doktor. Di ba? Pansinin niyo, sa ganung kalagayan, yung taong may karamdaman, imbis na i-glorify niya na, imbis na hanapin niya na yung Panginoon sa kanyang sarili, saliksikin niya na yung kanyang sarili, kung ano ang kanyang problema, kung ano ang pagkukulang, nagagawa pang magmayabang dahil sa meron siya. At marami po tayong nakikita ganyan ng mga mananampalataya. Di ba? Pansinin niyo po, nung hindi pa siya pinagpapala, laging nasa prayer meeting yan, ang laging niyang re-request, lahat ng prayer request niya, ganito, ganyan, nung ibinigay na yan ng Panginoon sa kanya, naging proud sa sarili. Diba? Naging proud, pinabayaan ng Panginoon, diba? Ang Panginoon naman, nariyan lang nag-aantay sa kanya, pinabayaan ng Diyos, pero ang Diyos hindi siya pinapabayaan, lagi pa siya tinutulungan, lagi pang iniingatan, diba? And everything po, nangyayari po yan. Even sa akin sarili, naalala ko nga po minsan, nung ako ay tumalikod sa Mandalay sa ministry, sa gawain ng Panginoon, pinalo ako ng Lord. Pero, nagawa ko pa rin i-glorify ang Diyos sa buhay ko. Bakit po? Diba? Matusok ka ng malaking bakal, tapos ang nalagi ko, natusok po ako ng malaking bakal, isa lang ang nasabi ko, salamat Panginoon, buhay pa ako. Diba? Kasi nakita ko may pagkakamali eh. Diba? Dito po makikita po natin, number 1, sabi po dyan ng Lord, so that may be one of us. O ibig sabihin po niyan, yung glory ng Panginoon na nasa atin, hindi po natin sarili yan. Kasama po natin dapat ang Diyos sa buhay natin. Diba? Ikaw na, pag nais ka ng Diyos gamitin, magpagamit tayo. Kung maganda ang boses natin, magpagamit tayo. Huwag po natin sarilinin yan. Because that is nais ng Panginoon sa buhay mo. Sa buhay mo. Yan yung nais ng Lord na siya yung maluluwalhati sa buhay mo. Hindi si pastor, hindi si mami, hindi si daddy. Si Lord yung nagdanais na mag-glorify siya sa buhay mo at sa buhay ko. Kahit ano pa ang marating natin, isa lang ang nais ng Lord. Siya yung lagi natin bibigyan ng papurihan. Hindi yung anuman ang nararating natin. Sabi po dyan, verse 17, verse 22. No, so we are the children of God. No, tayo po, sabi po diyan, so that they may be one of us, maging kagaya natin. 'Di ba? Na ano yung nalalaman ng Diyos ay nalalaman din dapat natin. Hindi po natin 'to pinagmamayabang. Sabi po nga rito sa Romans chapter 8, verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, at kung gayoy makipagtiis kayo sa Kanya upang tayo'y lumuluhati namang kasama siya. Pansinin niyo po, ano sinasabi diyan? No? Para tayo po ay makisama. No? Makisama tayo sa kapighatian ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin diyan? Yung nararanasan natin ngayon. Sabi ko nga, sa panahon ng pandemyang ito, diba? Sa panahon ng pandemyang ito, many times, marami pong mga tao nakakalimot na sa Panginoon. Diba? Imbis na kumapit ng gusto sa Panginoon. Diba? Minsan sinisisi pa ang Diyos, bakit nangyari ito sa atin? Pero lagi po natin tatandaan, yung pandemyang nangyari ito, hindi lamang po sa buong mundo. Diba? Sabi nga po nila, dati, ito yung nagmula sa China. Pero ano pong sabi ng World Health Organization po, no? Hindi nila alam kung ano talaga ang pinagmulan nito. Di ba? Makikita po natin, no, lahat ng ito nangyayari sa atin dahil merong tinuturo ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Gusto ng Diyos, ikaw, ako, manatili tayong natapat sa Kanya, manatili tayong nasa Kanya, manatili natin sa buhay natin ang Diyos. No? Ang gusto ng Diyos, ikaw, ako, patuloy na maglilingkod sa Kanya, anuman yung nangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Last year, last service sa Narupat is last March po, ano pong nangyari? 'Di ba? After that, nagkaroon ng pandemya, and pansinin po natin, 'di ba? Maraming mga miyembro na wala ng trabaho,
Maraming mga member tayo walang trabaho pero they are still walang may sakit. Yeah? Yun yung gusto ng Diyos, maluwalhati siya sa buhay natin. Dapat matuto tayong magpasalamat kung anong nangyayari sa buhay natin kasi ang gusto ng Diyos dyan, ang sabi niya dyan sa verse 8, sa chapter 17, anong sabi niya dyan? At kung ang mga anak na ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo at kung gayon magkapagtiis tayo sa Kanya upang tayo ay luwalhati namang kasama niya. Anong sabi? Makipagtiis tayo. Ano man yung nangyayari sa paligid natin, tandaan po natin ito ay parte ng buhay natin na nararanasan po natin, maaring nararanasan natin yung mga bagay na nanghihina tayo. Di ba? Pero pag tayo'y nanghihina, meron pong gustong ituro sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, sabi nga ni Apostle Paul, kung saan ako mahina, doon ako nagiging malakas. Di ba? Dapat ganun po tayo. Yung ganitong panahon na ito, dapat nagiging malakas yung ating pananampalataya, lalo natin kakapitan yung promise ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 17, ito yung resulta. No, ito yung nais ng Diyos na tayo ay kasama niya sa hirap at ginhawa. Nais ng Diyos kasama natin siyang pinapupurihan natin. Di ba? Nais ng Diyos, anuman ang mangyari sa atin, nagdarahupan tayo, we can glorify God sa buhay natin kasi kaisa natin siya. Di ba? Kasama natin siya. Tandaan po natin, anuman ang marating natin sa buhay, pag hindi natin kasama ang Panginoon, tandaan po natin ang mangyayari sa atin, manghihina tayo. Pero kung anuman ang nangyayari sa ating mga buhay, kung kasama naman natin ang Diyos, may kagalakan tayo sa ating mga puso. Di ba? Sabi ko nga po, sabi nga ng aking isang kaibigan, naalala ko yung isa kong kaibigang pastor, sabi niya dati raw, pag inubo siya, nanay niya lang namumroblema. Di ba? Pero ngayon, pag inubo siya, buong barangay na namumroblema. Di ba? Pansinin niyo, bakit namumroblema yung buong barangay? Kasi natatakot sa virus. Di ba? Pero kung tayo ay alam natin kung kanino tayo lalapit, nandiyan ang Diyos, lalapitan natin, Lord, ito nangihina ako, palakasin mo ako, Panginoon. Di ba? Ano man yung nararamdaman natin, lapit kagad tayo kasi yan yung nais niya, yung glorification niya, nais niya yung glory niya makita sa atin. Tayo, hindi natin tinitignan yun. Lagi tayong nasa unahan, hindi natin tinitignan na meron palang kasama tayo sa buhay natin. At yung Panginoon, sabi niya nga, ano man ang mangyari sa atin, sabi niya, yung kanyang mata laging nasa mga mananampalataya. Di ba sinabi sa Biblia yan? Di ba? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, paggising pa lang ng aking mga mata, ako'y nagpapasalamat na at ako'y humihinga pa. Di ba? Yun ang pasalamatan natin. I-glorify natin yung Diyos sa buhay natin. Pangalawa po yung sinasabi dyan, no? John 3:3. Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Anto, ito po yung result ng ating new birth sa Panginoon. No? Tandaan po natin, kung gusto po natin makita ang kalulatian ng Panginoon sa buhay natin, dapat po totoong tinanggap natin ang Panginoon. Totoong naging seryoso tayo sa Panginoon. Di ba? Kaya po tayo minsan nahihirapan na mapasalamatan ng Panginoon sa buhay natin kasi hindi po natin na siya pa totoong tinatanggap sa buhay natin. Di ba? Sabi diyan, ito po, kanino po ba niya ito sinasabi? Ito po yung sinasabi niya kay Nicodemus. Si Nicodemus na isang guro, isang magaling na profesor, ano po, pero alam niya yung salita ng Diyos, pero anong problema sa kanya? Di ba? Hindi niya kayang ibigay yung hinihingi ng Diyos. At ito yung ninanais ng Diyos sa atin. Ito yung resulta ng ating pananampalataya kung tayo'y totoong tumanggap sa Panginoon at naging seryoso tayo sa Kanya. Di ba? Kaya nga po sabi ko, lagi ko sinasabi, born again is not a religion. No? Ang totoong pagtanggap sa Panginoon, ano po ang kailangan natin? Sabi ko nga, religion cannot save us. Walang maliligtas sa religion. Yung tunay na relasyon lamang po natin ang magpapaligtas sa atin. Dito sinasabi ng Panginoon, kailangan po, anong sabi niyo, tanggapin natin siya ng totoo sa buhay natin. Kailangan po totoong tinanggap natin si Panginoon. Naalala ko nga po yung preaching ni Pastor Roland last week,
Di ba? Ano sabi doon? Di ba? Yung ikaw mananampalataya pero hindi mo kayang magpatawad sa may kasalanan sa iyo. Ikaw yung mananampalataya na pag ikaw ay nagkasala sa iyo, patuloy mong inuukit-ukit sa iyong sarili. Kaya pag tao pag nagkamali, grabe na, mainit na yung ulo natin. Ibig sabihin niyan po, hindi po tayo totoo pa. Dapat po maging totoo tayo sa Panginoon. Kasi yun lamang po para maranasan po natin yung glory ng Panginoon. Para po makita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, dapat po matuto tayong pasalamatan natin siya, itaas natin siya sa ating sarili. Hindi yung ating sarili ang laging itinataas natin. Hindi natin titignan anuman yung kahinaan natin. Tignan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ikaw, ako, anong gusto guys ng Diyos, maggamit tayo. Di ba? At iyon yung ninanais ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay magamit, bawat isa sa atin makita ng Panginoon na tayo nakikita natin yung kaluwalhatian niya ay sumasa atin. Iyan yung sinasabi niya. Yung kaluwalhatian ang ipinagkatiwala niya sa atin. Gusto ng Lord, maranasan din natin. Makita rin natin sa buhay natin. Di ba? Sabi po dyan, Romans 4:13. Ano po sinasabi ng Romans 4:13? Romans 4:13. Sabi po dito sa Romans 4:13, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang nagmana ng salmito, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Pansinin niyo po, sa pamamagitan ng pananampalataya. Gusto natin yung glory ng Diyos sa buhay natin makita. Gusto ng Lord makita yung glory sa buhay natin. Kailangan po yung pananampalataya natin. Totoo tayong nananampalataya, totoo tayong nagpapatawad, totoo tayong nagpapakumbaba sa Diyos. Kung yung mga tao walang pakialam sa atin, ang Diyos ang laki ng pakialam sa atin. He always care us. Lagi niya tayong iniisip, lagi niyang inaalala kung ano ang para sa atin. Kasi minsan po, meron tayong hinihingi, nananalangin tayo, gusto ko Lord ng ganito. Di ba? Minsan sabi nga Lord, gusto ko magkaroon ng kotse, wala ka namang parking. Lord, gusto ko maging manager ng isang ganito, hindi naman yun para sa iyo. Di ba? Minsan po, maging makatwiran naman po tayo sa katotohanan. Ano ba talaga yung kailangan mo? Yun lamang po yung ipagpipray natin. Di ba? Maging makatwiran naman po tayo sa ating sarili. Ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Ang gusto ng Diyos, siya yung nag-glorify sa buhay natin. At iyon po naman, unahin natin na i-glorify ang Diyos sa buhay natin. Habang hindi nag-glorify ang Diyos sa buhay natin, tandaan po natin, hindi po tayo nagiging matutong, hindi po tayo nagiging mapapagpasalamat. Hindi po natin napapatuloy pasalamatan kahit na maganda na yung ginagawa niya. Si Haring David sa gitna ng pagsubok, si Haring David, anuman ang kanyang nangyari sa kanyang buhay, still, pinag-aaralan niya, sabi niya nga, patuloy niyang pinagmumulay-mulay yung mga kamangha-mga ginagawa ng Diyos sa buhay niya. At laging may ginagawang kamangha-mga ang Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa asawa natin, maging sa ating mga mahal sa buhay. Sa ngayon, maaring hindi natin nakikita, pero tandaan po natin, kung ikaw ay hindi mo nakikita yan, ang ginagawa ng Diyos, isa lang ang pwede mong sabihin, lapitan mo ang Diyos. Dahil laging ginagawa niya yung para mabuti sa atin. Pangatlo po dyan, yung sinasabi dyan, sabi dyan, Romans 8:30, sabi po dyan, tumayo po tayo. Romans 8:30, ano po dyan sinasabi sa Romans 8:30? At yaong mga itinagal niya ay sa kanyang tinawag naman, at ang tinawag ay maaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay naluwalhati din naman niya. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo po, yung pananampalataya po natin, tayuan po natin yan. Di ba? Nung tinanggap natin si Kristo, tindigan po natin, tayuan natin. Ibig sabihin, anuman yung mangyari, kailangan alam mo, mananampalataya ka, alam mo na si Kristo ay nasa iyo. Kaya nga po dyan sinasabi dyan, hindi ka pwedeng ilayo ninuman. Kung tabak man yan, taggutom ba yan? Kailangan ba, dahil sa taggutom ka, ay lalayo ka na sa Panginoon? Dahil pa sa nahihirapan ka, tatalikod ka na sa Panginoon? No. Dapat walang makapag-separate sa atin sa Panginoon. Ano ba nang nangyayari yan? Why? Kasi yung gusto ng Lord, siya yung mag-glorify muna sa buhay natin.
pag nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin, tandaan natin. No? Tandaan po natin. No? Pag mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin, tandaan po natin, may ginagawa ang Diyos sa pamilya mo, sa pamilya ko. Di ba? Tandaan po natin na yung ginagawa ng Diyos para sa atin yan. At iyan ay nais niya na siya yung maluluwalhati sa buhay natin. Sabi po diyan, no? Sabi po diyan in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano ibig sabihin po diyan? Ano man yung ginagawa natin, no, hindi yung sarili natin yung sinasabing dapat maluwalhati. Dapat ang Diyos ang nag-glorify sa sarili natin. No? Kaya nga po minsan nahihirapan tayo na makita yung mga blessing na ginagawa ng Diyos sa buhay natin kasi hindi natin siya kayang i-glorify sa buhay natin. I-glorify po natin ang Panginoon sa buhay natin. Pangalawa po, ano po yung pangalawa? Sabi po diyan, we must be the light in darkness. Tayo raw po dapat ay magliwanag sa gitna ng kadiliman. No? Sa panahon ng pandemya, bakit minsan ang nangihina ang mga mananampalataya? Di ba? Imbis na lumapit sa Panginoon, sino agad ang nilalapitan? Di ba? Maraming nangangailangan panahon ng pandemya mga mananampalataya, imbis na takbuhan ng Panginoon, ang unang nilalapitan si sister, si brother. Di ba? Hindi nakikita, no, yung nais ng Diyos. Sabi po rito, 2 Corinthians chapter 4 verse 6, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Pansinin niyo po yung sinasabi diyan, di ba? Dapat tayo raw po yung nagliliwanag. Di ba? Dapat yung pananampalataya natin sa gitna ng mga nararanasan natin, nagliliwanag yan. Di ba? Naalala ko nga minsan yung nakanta ni Arnel de Pano, yung panahon ng last year, di ba? Yung Lead Me Lord. Di ba? Lead Me Lord. Diba? Lead me Lord, nakaramdam siya, maranasan niya yung magkaroon siya ng COVID, pero yung lead me Lord, di ba? Anong sabi niya? I-lead mo ko, Panginoon. Dapat ito rin tayo Dapat ito rin tayo na sa ganitong kagitna ng mga pagsubok na nararanasan natin, nananatili tayong nagliliwanag. Hindi tayo nangihina. Hindi tayo, minsan kasi alam niyo po, minsan pag ganito tayo pa yung minsan nangihina di ba? Minsan tayo mga mananampalataya pa yung nahihirapan, no? Tayong mananampalataya pa minsan yun na minsan magugulat tayo, nag-i-encourage sa atin, minsan hindi pa mananampalataya. Cheer up, sasabihin sa atin ng mga kasama natin sa trabaho, kaya mo yan, di ba? Magugulat kayo, kasama mo hindi mananampalataya, pero sasabihin sa'yo, cheer up, kaya mo yan. Di ba? Kaya tayo dapat po ito no? Sa gitna ng ganitong nangyayari sa buhay natin, alam natin dapat kung sino talaga tayo. Dapat sa ganitong kalagayan natin, dapat kilala natin kung sino ba talaga yung sinasamba natin, sino ba yung pinapupurihan natin. Di ba? Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kalungkutan, dapat ikaw yung nagiging ikaw yung nagkakaroon ng kagalakan sa puso mo. Sa gitna ng kadiliman, dapat ikaw yung nagliliwanag. Di ba? Naalala ko nga minsan, sa aming sa aking mga kaibigan, minsan naalala ko, minsan meron akong kasama na isang pastor, no? Minsan nalulungkot ako, no? Minsan siya pa yung nagiging imbis na katwiran, siya pa yung magtuturo ng kaliwanagan. Minsan nalulungkot ako, minsan siya pa yung nag-i-encourage, no? Minsan sabi ko nga parang ang hirap, yeah? Pero ito po yung ninanais ng Lord di ba? Sabi diyan, number 1, Ephesians chapter 4 verse 11, ang sabi diyan number 1, no? Tandaan po natin, no? Sa kadiliman siya yung magliwanag sa atin. Di ba? Ano man yung nararanasan natin, hayaan natin na patuloy tayong pagningningin ng Panginoon. Di ba? Matuto lamang tayong pasalamatan yung Panginoon. Matuto lamang tayong i-glorify ang Diyos sa buhay natin. Diba? Patuto lamang tayong i-share yung pasasalamatan natin kahit anong nangyayari. Di ba? Sabi nga minsan may nabasa ako ron na may nabasa ako sa isang
sa isang comment, sabi niya iniwan man siya ng kanyang asawa, ang hindi naman siya iniwan ng kanyang Diyos. 'Di ba? Sabi niya iniwan man ako ng aking asawa, iniwan sa aking mga anak, pero ni minsan hindi ako iniwan ng Diyos. Hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Sabi niya, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Bakit? Dahil alam ko, merong Diyos ang gagabay sa akin. At nakakatuwa naman. Sabi ko nga minsan na sa kaibigan ko yun, natutuwa ako. Why? Kasi sabi niya nga, yung panganay niya, nagtrabaho. Nung nagtrabaho yung kanyang anak, 6-digit kagad ang offer sa kanya ng company. Di ba? Pansinin natin, di ba? Sabi niya, hindi ako nalulungkot na iniwan ako. Kasi alam ko meron Diyos sa puso ko. At yung Diyos na yun, itinuro ko sa aking mga anak. Di ba? Kaya naman yung aking anak, nung nagkatrabaho, ang offer sa kanya, 6-digit kagad. Di ba? Yun ang maganda, di ba? Na sa ganung kalagayan, dapat nakikita natin na hindi tayo nalulungkot, minsan kasi madilim na nga yung tinatahak natin, tatahakin pa rin natin talaga. Susururin pa rin talaga natin yung kadilim-diliman. Dapat pag nakita natin medyo nagdidilim yung nilalakad natin, pagningningin natin ang liwanag ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Sabi po diyan, tandaan po natin, sabi diyan, we must be the light in the darkness, 2 Corinthians 4:6, sabi diyan. Tapos sabi po diyan, we need to glorify God sa buhay natin in Ephesians chapter 1 verse 11. Sabi po diyan sa 11 ng Ephesians 1, sabi po diyan, tayo rin naman sa kanya tinawag mana na itinaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kalooban. Pansinin natin, sino sabi, itinalaga tayo ng Panginoon ayon sa pasya. Pangalawa po yung sinasabi dyan, verse 12, sabi dyan, at upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayo'y magsiasa ng una kay Kristo. Sabi po dyan, number 1, tinawag kanya mula sa simula. So, ibig sabihin, pag tinawag kanya, pinili kanya, ibig sabihin yan, hindi ka pinapabayaan ng Lord. Alam niya kung ano yung nangyayari sa atin. Diba, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung aking kaibigan na isang tao, ano sabi niya, iniwan man siya ng kanyang asawa, pero hindi niya nagawang kalimutan yung Panginoon. Hindi niya tinignan yung kadiliman. Ang tinignan niya yung liwanag na ninanais ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga yung kanyang anak na isa, diba, yung isang kanyang anak ay sabi niya yung isang kanyang anak, 6-digit yung offer, tinanggap ng kanyang anak, yun yung trabaho ng kanyang anak. Yung kanyang pangalawang anak, ang ganda rin ng trabaho, di ba? Malaki rin yung sinasahod, 'di ba? Sabi nga bibilihan na siya ng bahay. So makikita natin, 'di ba? Sa ganung kalagayan, 'di ba? Minsan nalulungkot tayo pag minsan hapong-hapon na tayo, baksak na tayo. Imbis na tumayo tayo to glorify God, gagapang na lang tayo. Hindi natin tinitignan yung Diyos, yung gagawin niya sa atin, 'di ba? Let's try na iasa natin sa Panginoon yung mga nais niya sa buhay natin, 'di ba? Sabi po diyan, pangalawa, we were the first trust God. Sino ba tayo dapat ang una natin pagkatiwalaan ang Panginoon? Siya kagad yung tiwalaan natin. Ano man ang nangyayari, mawala man sa atin yung trabaho natin. Naalala ko nga minsan, natanggal po ako sa pagiging assistant supervisor sa aking trabaho sa Meralco. Isa lang ang nasabi ko sa aking kaibigan. Sabi ko, bahala ng Panginoon sa inyo. Di ba? Bahala ng Panginoon sa inyo. Wala naman akong ginagawang masama, wala naman akong ginagawang kalokohan sa kanila. 'Di ba? Kinokorek ko lamang sila. Pero ano nangyari? 'Di ba? Sabi ko bahala ng Diyos sa inyo. At alam niyo po 'yung nangyari, ang nangyari sa kanila, alam niyo, yung iba nawala sa trabaho, nawala pa sa kumpanya namin. Diba? Why? Kasi pag ikaw ay totoo sa sarili mo, bahala ng Panginoon sa kanila. Ako nagtiwala ako sa Panginoon, kaya hanggang ngayon naroon pa rin ako. 'Di ba? Naroon pa rin ako, hindi na nga lang ako supervisor, pero naroon pa rin ako sa trabaho na hindi ako naalis, 'di ba? Pangatlo po, sabi diyan, Hebrew 2:10. Ano sinasabi po diyan? Tandaan po natin. Sapagkat marapat sa kanya pinagkukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan sa lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang gawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga sakit. Ano ibig sabihin? Siya po
tandaan po natin, tignan po natin yung ating Panginoon. Siya po yung perpektong nagdadala sa atin. Siya po yung perpektong leader na dapat natin tignan sa buhay natin. Di ba? Kung nangihina ka, tignan mo yung leader mo. Sino ba yung leader mo? Di ba? Huwag kang titingin kay pastor, huwag kang titingin kay sister, dahil si pastor, si sister, minsan nangihina din yan. Pero kung ipagpipray mo sila, ipagpipray natin si pastor, ipagpipray natin si sister, lahat ng kasama natin sa church, mapapansin mo, maganda nangyayari. Because why? Si Kristo yung ating perfect leader. Tandaan natin, He is a perfect God, He is a perfect leader, at yun yung ginagawa niya sa atin. Gusto niya, makita niya yung glorification sa buhay natin, naghihari. Gusto niya yung kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin. Gusto niya yung kaluwalhatian ng Diyos ay makikita ng bawat isa sa atin. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay kaya rin natin ibalik sa Kanya ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Nang matuto lamang po tayong i-glorify ang God sa buhay natin. Iyan yung naisahan sa atin. I-glorify natin siya sa atin. Pangatlo po yung sinasabi po ito sa atin. Sabi diyan, no, nagagawa po natin to. Kayang-kaya po natin ito gawin. Bakit po? Because, ano sabi po diyan sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, dadapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tinging gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay magbabago tayo sa gayon ang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Diba? No? Yung banal na Espiritu po, ito po yung pangatlo, ito ang pinakamaganda. No? Lagi po natin tatandaan, the Spirit of God nag-work po sa buhay natin yan. Kung kilala po natin yung Espiritu ng Panginoon sa buhay natin, kung alam po natin that the Holy Spirit na ipinagkatiwala sa atin ng Lord ay hinahayaan natin kumilos sa ating buhay at lagi natin tinutulungan. Diba? Lagi natin finipid ng Word of God. Lagi natin tinutulungan yung ating sarili. Mararamdaman po natin the Spirit of God nagwo-work po sa atin yan. Minsan po kaya akala natin we are not anointed kasi minsan po ang problema, yun yung sinasabi kanina, hindi natin nabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan po makita muna ng Diyos na yung glorification niya ay maibibigay natin ng totoo sa Kanya. Maibibigay natin yung totoong sino ba ang Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin yung sinasabi po rito. No? The Spirit of God nagwo-work po sa atin yan. Ang problema lamang po, hindi po natin masyado nagagamit yung Espiritu ng Panginoon because the problem is, hindi naman po natin minimint na the Spirit of God na sa atin. Di ba? Kaya minsan po, pansinin nyo, sa church, pag sinabing, mag-pray ka, nahihiya ako. Ba't ka mahihiya? Di ba? So, hindi mo napifeel yung presence ng Spirit sa buhay ng Diyos. O hindi natin napipili yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Lagi natin, the Spirit of God nag-work sa atin. Kaya nga pag sabi mag-pray ka dahil hindi naman ikaw yung mag-pray, hindi naman tayo yung mag-pray. Hayaan natin yung banal na Espiritu ang magturo sa atin. Kasi yun yung trabaho niya, kumilos siya sa buhay natin. That is the power of the Holy Spirit na kumilos siya sa buhay natin. Ang problema, the power of the Holy Spirit, hindi natin nararamdaman because hindi natin hinahayaan na gumalaw siya sa atin, kinokontrol natin siya. Diba? Huwag natin kontrolin the Spirit of God sa buhay natin. Sabi diyan, when you believe in Christ, He identify you as His own by the giving of the Holy Spirit. Pansinin niyo po pansinin niyo po. Paano kaya ini-identify ng Panginoon sa iyong sarili? Paano niya tayo na-identify? By giving the Holy Spirit. Doon tayo nakikilala because the Holy Spirit, yun nagmamanifest sa buhay mo. The Holy Spirit nagmamanifest sa buhay ko. At sa ating mga mananampalataya, iyon yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Makilala natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Makakilos ng maayos ang Holy Spirit sa buhay natin. Sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 13, nasa Kanya kayo rin namang pangkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ang inyong kaligtasan sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsipalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo sa pamamagitan niya. Yan po yung katibayan na tayo ay pag ginagamit ng Lord, mararamdaman po natin that the Spirit of God ay patuloy nagmamanifest sa atin kasi nagagawa po natin sumunod.
Pero kung tayo po ay pakaang-kaang, yung sabi ngayon pakaang-kaang ng pananampalataya, ayaw natin kumilos, ayaw natin maramdaman talaga yung presence ng God sa buhay natin. Alam niyo po, kahit ayaw po natin maranasan niya, minsan magigising tayo, umiiyak tayo. Why? Kasi kinokontrol natin. Pero kung hahayaan natin the Holy Spirit, ito ang Holy Spirit, nasa atin na. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba sa Book of Acts chapter 2, huwag kayong lalayo dyan. Huwag kayong liliban dyan, huwag kayong aalis dyan. Pagkatapos nito, meron ako ibibigay sa inyo, ipagkakatiwala sa inyo, and that is the Holy Spirit, that is the anointing, that is the power, that is the manifestation of the Holy Spirit, kikilos sa buhay ng bawat isa. At yan po yung gusto ng Lord na makita natin, para tayo po yung patuloy natin mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Di ba? Yan po yung markado nating bilang mga mananampalataya. Na sa panahon ng pandemya, nahihirapan ka. Sa panahon na ganito nangyayari, bakit ka nahihirapan? Bakit tayo nahihirapan? Because hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi natin tinitignan kung ano yung plano niya sa buhay natin. Hindi natin alam na ito pala yung plano ng Panginoon. Lumago ka lalo. Sa ganitong pagkakataon, matuto ka lumago. Patuloy natin sa liksikin ng ating Panginoon. Diba? Huwag puros TV, wala ka nang trabaho, wala ka nang ginagawa sa bahay mo maghapon, TV ka pa rin ng TV. Nandiyan yung Biblia, nag-aalikabok na kasi walang service. Ito muna tayo, muna tayong TV. No! Saliksikin po natin ng gusto. Yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Ano sabi po dyan? The Holy Spirit, no? That is the mark, that is, diyan ka makikilala. Yeah? If the Holy Spirit working with us, sabi ko nga po sa inyo kanina, I believe that the Holy Spirit is still working with us. No? At ako po ay naniniwala na kahit sabi ko nga po sa inyo sa pasimula kanina, nung ako'y nasa Naga, nasa Bicol, nandun ako sa Rustan, napunta ako sa Sursugon, no, ako'y naniniwala that is the manifestation of the Holy Spirit. Di ba? Hindi yung sarili ko yun. No? Hindi yung sarili ko yun. Kasi alam ng Panginoon. No? Alam ng Panginoon kung sino tayo sa Kanya. At iyan yung gusto ng Lord. Verse 14 po, ang sabi po dyan sa verse 14, na siya'y patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhati. Ang pansinin niyo po, di ba? Kaya tayo mayroong banal ng Espiritu is because the Lord wants na siya yung mag-glorify sa sarili natin. Hindi ang sarili natin. Diba? Hindi natin kailangan ang galing-galing ko. No? No, tayo po, tandaan po natin, ang kailangan po sa buhay natin, ang Diyos ang may taas sa buhay natin. Hindi yung ating sarili. Diba? Alam niyo po yung nangyari yun, tumakbo lang po ako, umalis lang po ako. Hinanap ko kagad yung aking mga kasama. Diba? Kasi, hindi naman ako yun eh. No? Yung nag-preach na yun, hindi ako yun. Yung nagsalita na yun, hindi ako yun. Ako, alam ko, nung nandun ako, tumayo ako doon, in front of them, alam ko, hindi ako yan. That is the anointing of the Holy Spirit at wala akong karapatan angkinin yun. Wala akong karapatan angkinin yun. Kaya, nung sinabi ko lang, glory to God at salamat, umalis na ako, hinanap ko kagad yung aking mga kasama. Diba? Doon kagad ako tumabi sa aking mga kasama. Hindi mo kailangan angkinin. No? Hindi natin kailangan ang kanina yung glory ng Panginoon sa buhay natin. Ano man meron tayo, pinagpapala man tayo material, pinagpapala man tayo sa mga properties, pinagpapala man tayo lahat ng pagpapalang material meron tayo. Kung hindi naman natin pinapupurihan ng Panginoon sa buhay natin, ayaw natin ipagamit yan, wag yan. Di ba, naalala ko nga minsan, bawal gamitin yung isang baso, no? Yung mga baso, naalala ko nga minsan, hindi mo pwede gamitin yan. No? Ito ang ipapagamit mo ganyan. Pero pag ang nandoon, pag nandoon yung mga politiko, ng mga magagandang kasuotan, magagandang gamit din yung pwedeng ilabas. Di ba? Ipapagamit para mapuri lang sila. Hindi po dapat ganyan. Dapat po kahit anong mangyari sa buhay natin, i-glorify po natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo. God, siya yung nanais na mangyari sa buhay mo yan para i-glorify naman natin siya. Siya yung nagnanais na pagpalain ka espiritual, pagpalain ka material, dahil nais niya. Siya yung may taas sa iyong sarili, sa aking sarili, hindi yung ating mga sarili. 1 Peter chapter 4 verse 13. Sabi po dyan, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang pamahayag ang kanyang kalulatian naman
ay magalak kayo na malabis na galak. Ano sabi mo dyan? Yung kanyang kaluwalhati naman ay magalak. So, ibig sabihin po, pansinin po natin, tayo po yung ginagamit ng Panginoon. No, tayo po yung ginagamit ng Diyos. Tandaan po natin, ano man ang nangyayari sa ating buhay, no, pinagpapala tayo spiritual, ginagamit tayo ng Diyos dahil gusto niya, siya yung maitataas natin sa ating sarili. Hindi yung ating sarili, hindi yung karunungan ng bawat isa sa atin. Ano man ang marating natin yan. Sabi ko nga, magiging matalino man tayo sa lahat ng bagay, kung wala naman tayong sapat na relasyon sa Panginoon, magiging useless yan. Bakit? Hindi natin kayang ibigay sa Kanya yung kaluwalhatian na hinahanap niya sa atin. Because gusto niya, siya yung nag-glorify sa iyo, sa akin, at wala na. Sabi po dyan, tandaan po natin, in 1 Peter chapter 5 verse 2, ano po sabi diyan? Be eager to serve God. Ano po 'yan? 1 Peter chapter 5 verse 2, sabi po diyan, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na sa inyo at sa paggamit kayo sa pagsipuno na hindi sa pilat kundi sa may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan kundi sa handang pag-iisip. Ano ibig sabihin dyan? Magkaroon po tayo ng eagerness sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin to, church. Yung eagerness ng Panginoon na hinahanap sa atin, nasa atin na yan. The Holy Spirit, nasa atin na. Yung pagkapili sa atin, tayo pinili. Hindi lamang po tayo basta pinili, binigyan niya pa tayo ng banal na Espiritu. Tais niya po tayo ay nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Church, tandaan po natin, anuman ang marating ng bawat isa sa atin, ang kailangan lamang po ay papurihan natin ng Diyos sa buhay natin. I-glorify po natin. Tayo po nais ng Diyos gamitin sa church. At pag ninais ka ng gamitin ng Lord sa church, paggamit po tayo. Because yun yung gusto ng Lord. Makita siya sa ating sarili. Maluwalhati siya sa ating sarili. Ano man ang pinagdaanan natin, may mga tao man nakasakit sa atin, kalimutan na po natin yan. Dahil kinalimutan na rin yan ng Diyos para sa iyo. Dahil ang gusto ng Diyos, ikaw ay maging maayos, ako maging maayos ang relasyon natin sa kanila. Hindi natin pwede sabihin na hindi natin nakakalimutan. Kaya po natin kalimutan yan kung laging meron tayo salita ng Diyos na pinagninilay-nilayan, at ang salita ng Diyos narito sa ating puso, at ang salita ng Diyos ang nagiging buhay sa buhay natin. Diba? Yung salita ng Diyos, napakasarap po kung ito'y namumuhay sa atin. Hindi po natin kailangan ang salita ng Diyos nandito lamang. Diba? Kaya nga po maraming alam ang salita ng Diyos nandito lamang, pero wala sa puso. Si King David, anong sabi niya yan? Lahat yan. Pinagninilay-nilayan niya, pinag-aaralan niya, because alam niya yung kapurihan hindi bagay sa kanya. At tayo rin po, tandaan po natin yung glory ng Panginoon na hinahanap sa atin. Ibigay naman po natin sa Kanya. Ano man yung marating natin sa buhay, ano mang matanggap natin, ano man ang nangyayari sa buhay natin, let's glorify God sa buhay natin. Pasalamatan natin siya. Church, ano man ang nangyayari sa buhay mo, ano man ang kaganapan sa buhay natin, tanda natin, God is a great God. He is a living God. He is a powerful God. He is the Almighty God. And the Spirit of God nasa atin, the Holy Spirit is with us, the Holy Spirit nagwo-work sa atin, ang tandaan natin, we are anointed by the Holy One, and that is the Spirit of the living God. At the Spirit of living God gustong kumilo sa buhay natin, so pakilusin po natin siya. At paano natin siya papakilos? I-glorify po natin ang Diyos, pag-aralan po natin lagi ang salita ng Diyos, kung paano natin siya patuloy na pasasalamatan sa buhay natin. Tayo po ay sumundaling manalangin sa pagtatapos. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga promise sa buhay ng bawat isa sa amin, na ikaw ang Diyos ang aming patuloy na dapat itaas sa aming mga buhay. Kaya naman po, Ama, sa bawat isa na narito, tulutan niyo, Lord, kung meron man kami mga taong kaaway, mga taong hindi namin mapatawad, nawa ngayon po makita namin ang tunay na pagpapatawad ay ibigay namin sa kanila upang maluwalhati ka sa aming mga buhay, at tulungan mo, Lord, ang iyong banal na Espiritu na promise mo sa amin bilang identification namin, Panginoon, upang ito ay
nagmamarka na ikaw ang Diyos namin is the Holy Spirit. Hayaan niyo po, Panginoon, malayang kumilos sa aming mga buhay ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Muli ko pong inilalapit sa iyo sa bawat isa na narito sa aming kalagitnaan, sa bawat isang may karamdaman. Ikaw ang Diyos ang magbigay ng kagalingan sa bawat may pangangailangan. Ikaw ang Diyos ang magbigay ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, sa bawat takbang, sa bawat araw, Panginoon, namin paglalabay, tulutan mo, Lord, na maalala namin na ikaw ang i-glorify sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama, maging sa inyo sa lingkod, sapagkat ako'y naniniwala, Panginoon, ang papuri ay hindi nababagay sa amin, sapagkat ang kalwalhatian sa iyo lamang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, tayo po ay patuloy natin tangkilikin po for the Naropat Christian Ministry every Sunday po habang wala pa po tayong face to face. At siguro po pagdating ng panahon na tayo po ay nagpo-face to face na, ay patuloy pa rin po tayong makinig sa mga aral na nagmumula sa ating Panginoon. Maraming salamat po and God bless po.